Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang mabuting balita ng atin pong Panginoon ay hango po sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 16, talata 15 hanggang 18. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, malinaw ang tagubilin ni Kristong muling nabuhay sa kanyang 11 alagad. Sila'y ang magpapatuloy ng misyon ni Jesus na ipinahayag ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig. At ito rin ang tinanggap na misyon ni San Pablo, nang siya po ay magbagong buhay at nung siya po ay tawagin ng atin pong Panginoon bilang apostol. Ipinabatid sa kanya ni Ananias ang kalooban ng atin pong Panginoon. Nung siya kasi ay binulag ng atin pong Panginoon, siya po ay inutusan ng atin pong Panginoon na magpatuloy patungo sa Damascus, at doon po ay matatagpuan niya ang isang tao, at yung tao na yon ay walang iba po si Ananias, na siyang nagpabatid sa kanya kung ano po ang kanya po magiging tungkulin bilang apostol po ng atin pong Panginoon. Sinabi sa kanya ni Ananias ang kalooban po ng Panginoon, at ito, ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Sa totoo lamang po, mga kapatid, si Pablo po ay hindi po siya kabilang doon po sa 12 tinawag po ng ating pong Panginoon. Ngunit dahil po sa kanya ay lalong nakilala ang atin pong Panginoon, sapagkat siya po ay pumupunta sa mga malalayong lugar upang ipahayag ang mensahe po ng atin pong Panginoon. So sa mga apostol na itinuring na haligi ng Iglesia Katolika, sina San Pedro at San Pablo po ang tinutukoy po. Hindi kasama sa original na 12 apostol si Pablo, ngunit naging masugid naman siyang tagapangaral ng mabuting balita at naging matagumpay at mabunga ang kanyang misyon. Sabi nga kay ni Beato James Alberione, ang sikreto po ni San Pablo sa kanyang tagumpay sa mga gawaing apostoliko ay dahil laging pinupuno ang kanyang puso, pinupuno po niya ang kanyang puso sa puso po ni Kristo. Yun po yung sikreto po ni San Pablo kung bakit po siya
talagang nagiging matagumpay sa kanya pong gawaing apostolika. No? Nilalagay po niya sa kanyang puso ang puso po ng atin pong Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sikapin nawa nating punuin din ang atin pong mga puso sa pagmamahal kay Jesus, katulad ng ginawa po ni San Pablo, upang tayo po ay magiging matagumpay sa atin pong mga mabubuting hangarin. So tularan po natin si Pablo. Ang kanya pong buhay ay talagang kaaya-aya at dapat po natin siyang magiging ehemplo sa atin pong misyon upang ipalaganap ang mensahe po ng atin pong Panginoon. Isang magandang araw po sa ating lahat, at nawa tayo po ay pagpalain po ng atin pong Panginoon sa araw na ito. Amen.